lang sound yan. Lang sound. Wait lang, bibidyo muna ako. And by that, hello everyone! Ito na po ang isang Toyota Hiace GL Grandia. Yan, we have been gratefully na na-sponsoran nitong GL Grandia because unang-una sa lahat, sa ninong ko to. Yan, shoutout sa'yo, ninong. Tapos, yan, unang impressions ko dito. Dito sa buong dashboard, masasabi ko, para ako nagda-drive ng semi-truck or yung full-size truck, yung may long nose. Hindi siya kasing nipis ng Staria, and ayan, you would have to exercise na kailangan alam mo yung kalkulasyon mo, and then being a tip of advice, di pwede ka gumamit ng ng 360-degree camera. Katulad nito, may feature kasi nito dun. And then, what else? It has a powerful engine. Gun. May torque siya. And obviously, it has a very, very, very wide windshield dito sa harap natin. And the other thing here is very, very practical. Siyempre, it has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 seats. So yan, 12 seats is we having here. And then dito sa 6-speed automatic transmission, this is the ideal choice na pwede mo siyang gamitin kasi meron tayong naririnig na issues na ang manual version ng GL Grandia is somewhat risk of na uubos agad yung clutch. Yan, maraming so if ever alam mo yung issue na yun, comment down below. So yan, and then meron tayong ito yung dashboard. Basically siya, you have the thermostat, tapos yung selections of zones kung anong gagamitin mo, tapos yung fan speed, ganun. And then ayan yung natin, windscreen natin, perhaps na bago na to binago na to. Tapos yung mga side mirrors natin, laki nun, it's very fine. I can see pati yung sa pang-gutter nakikita natin dito. And then isa pa, very maluwag, very spacious as expected. Really enjoying about this one is the power. Yung power ng GL Grandia, which mamaya isasample ko sa inyo later. Right, yan. Papaikuti ko muna tong Hiace. Tingin nyo kung may budget naman kayo for Hiace, mag Hiace kayo. Ganun. Tapos ngayon ko na ramdam yung air conditioning ng Hiace ay not bad actually dun sa likod. So yan, ayun yung working 360-degree camera natin. There we go. Yan, and I can do this one hand. Yan, very, very nimble kasi nagpalagay na rin yung may-ari ng ng ganito, ng steering. Yan. Tapos yung audio controls natin dito, oh yeah, by the way, audio controls natin it's on the left, tapos yung telephone, and yung natin, this is actually quite different. Yung cruise controls is on to the right. Nice, very nice. Ganun. So yan, camera natin dyan. We're gonna do another pull. Pinatay ko yung traction control so yan, titingnan natin kung magpapayak tayo ng gulong, but probably I'll do that one privately. So checking this one out, ayun yung interior nya. Yan, the GL Grandia. Yan, mga fabric seats right over there. Yan, tapos yan, balot na balot nyan. Tapos may mga high step tayo dito. Oh, and by the way, this is the battery. Yan, to unlock, yan, pit mo na lang dyan. Yan, dito na nakalagay yung battery. Tapos yung natin, carpets. Obviously the carpets ay aftermarket na siya. Tapos yung two-tone natin, interior wise natin, dito lang siya dyan. Yan, very neat and very dito theme na siya dito. Tapos yan tapos may cream white dito na na siding style dito. Yan. Ito nga pala yung harap na yan. Yan, very, very, very massively malakas. Ay, hindi, malakas, malaki. Ayan and I like the black paint, but there's something na napansin ko dito. Itong bumper, lahat ng Hiace ay ganito parang may pagkabalat suha. Yan. So
Yan ah. That's bone stock, and each and every high ace are like this. Come to this side, very shiny. This one balatsuha. Let's check out nga naman yun, no? Yung rear space natin. There you go. Every single seat is now up. Yan. Tapos hindi yung mga instructions nila dito. And syempre, yung mga cargo space natin nandito naman na sa ilalim. But obviously, you can fold mo na lang dito yung mga seats natin, pull it down. Yan. It's very very spacious. Yan. Ito yung nakakatakot doon sa UV Express. Yan. Nalilito kasi mga tao dyan eh. But yan, grab this one. Yan. Quite heavy. Oh shit. Yep. There you go. Ang laki oh. Yan, nakita nyo yung mukha ko. Nice. Tapos dito naman sa ano, sa rear passengers. Let's pull this one up. Tapos yan. Grab handles over here. Ito yung ano, yung very front ng ating passenger side. Tapos yan. Tapos yan yung mga AC vents natin dito. Yan. This is the only AC vents na available sa ano, sa buong Grandia. But sa Grandia ano, GL, ito lang yung naging available niyan eh. So yan. Tapos yan. Pagka dito na, yan na, yan yung AC vents nyo. Mukhang abot naman pala eh. Okay. But yeah, kasi yung distributed kasi ng design nito, it looks like na nakaabot nga naman sa likod. Yan. Tapos may mga cup holders, yan, for the rear passenger na ano, convenience. Tapos may mga cup holders pa tayo dito. Yan. Makasandal nga naman yung van. Kayang-kaya naman. Tapos may mga chargers tayo dito, charger outlets. Yan. Okay, may mga speakers pa nga dito eh. That's very nice. Yan. LEDs. Yan. Very very big, very very gigantic. Kasi nga pala yung ano, side mirror housings natin dito. This color match, same goes with the grab handles. It's still there. Tapos yan, nga pala yung passenger, if hindi ko pa ata napapakita sa inyo. Yan, glove box right over there. Yan, cup holders. Ito, mga grab handles right over there. Yan. Tapos yan, mga sunshade holder natin. Kasi may, alam ko mga speakers na to. Speakers. Good. Very nice. Sure. Okay, nandito na kami sa may secret. Pero yan, ito na yung pinaka road test. Tapos salamat dun sa nag-ahawag ng gimbal. Hindi po siya bayad, pero 8.5 daw ang aarkel sa kanya. Tapos Nino nga pala eh, nasa likod. Yan, ipuwas mo dun sa may-ari. Kaya mo na lang. So, hello vlog. So ito, yan, ito yung high ace. At yung itsura ko dito, naliliit ako. Pero okay lang yan. Kasi very first time experience. Just a bit. Tapos laking tulong talaga yung ano na to dalawa to eh. Ito around view monitor ng 360 degree camera. Tapos yung yung nasa salamin na parang yan blind spot mirror, para kapag sabihin natin wag naman sana mangyari magagamit, para maiwas yan, nandyan yan. Tapos stock yan. Then naka-sport mode ako, at kapag sinaksak nyo agad sa sport mode, ito yung parang automatic pa lang eh. Siya yung magkakambyo eh. Kaya naka-indicate dito na S4. Yan, yan yung kwento sa akin ng aking tropa kong mekaniko, ganyan. Once kapag ayos naman yung preno. Once kapag kailaman mo na dito sa cambio na to, so, yan, segunda, primera, yan. Ikaw na mismo kakambyo nito. Pagka, yan, bigyan kita ng demonstration. Yan. Segunda, sera, kwarta. Yan, ganun lang. Kapag, okay, balik ulit sa drive. Tapos yan, sport. Automatic na yan, fully automatic na ulit siya. Tapos, yung mga pinalagay ulit dito sa mga steering wheel natin, para sabihin natin pasmado ang kamay mo, tulad ko. Yan, maiiwasan yan. At saka syempre, balot na balot yan sa steering wheel. Kapag hindi natin bebenta mo na, hindi siya parang malangis sa pakaramdam. Yan.
Tapos ito, helpful rin to. Itong accessory na to. You can do it by one hand yung steering wheel na to. Alam ko, hindi ko nagkakamali, EPS pa to o hydraulic power steering itong ano. Sige, search ko na lang. Tapos, syempre, very huge commanding presence na ano natin ng dashboard natin. Yung mismong horn ay nabago na. Yan, yung Bosch Europa ba to? Yan. Ano to? Lupang. Okay. So, yeah. Yung overtaking power, well, sasampulan natin siguro. Ayos naman, yung katabi ko dito, komportable. Siyempre, yun rin nasa passenger seat. Tapos, 12-seater configuration na dito. Full fabric seats. Tapos, ayan. Kahit naka-low end or medyo nasa tabi kami right now, ramdam ko yung torque. Kasi it's around 1 GD engine is around 174 horsepower. Pagka syempre ano natin, kakalibrate mo pa for VMAP, yun, almighty, perhaps magiging 210 horsepower onto the crank. Sana tama naman. And syempre wala, Toyota pagka Toyota, maaaring mas less ang features nito sa ibang van or segment. Pero syempre, yung reputation at tibay nitong Toyota is right there. So, we're open free and okay. And support and leads at yan. Medyo open na tayo. Let's see where this goes. Napatahimik lang ako guys, sorry. Tapos ito mga sunshade holder, yan. Meron tayo convenience tayo dito. Tapos mga ilaw, perhaps these are LED. Lights na to. Tapos napakalapad na ay may ano to, nilalagay na accessory. Ang lapad ng window visor. Kasi nagdadrive ng poster. Malakas na poster. Nga, ngayon ko na napansin to yung freewheeling nitong Hi-Ace, nga, na ngayon ko lang napansin na parang ang haba. Kaya hindi siya gano'n nag-i-edit din. Sabagay ngayon, naka-sport mode ako. Pag sinaksak natin sa drive. Ay. Okay, pasok natin yun. Iikot na tayo. So, dito magiging helpful ulit. Around view monitor. Yan. Tapos nakawin natin lahat yan. Kasi hindi siya matagtag nga pala yung suspension na ito. Yan. So, yan. Party piece. Very nice. Siyempre bad what do you expect? Okay. Yes. Hindi nyo naririnig sa loob kasi nandun nasa front long throw. Yan. Ayun. Yes na. Pasok na sa drive, chill na lang tayo. Talanganin na akong overtake. Wala lang akong lakas sa loob. Ayan. Si Rain pag-driving. Hanggang doon yung overtake nyo. Wala, hindi ko auto sorry. Overtake niya hanggang doon sa hanggang Asaranay. Shout out Rain. Rain. So, si Papa Jesus. Ikaw to, susunod na mag-vlog para merong overtaking. Kahit kamay na lang yan. But needless to say, ayan. Ayun. So, okay naman ang experience natin for the van. Ayun. Maraming salamat dun sa nagawa. And syempre, dun sa rin sa isang ninong may-ari nun.
pakita ka ng sarili mo yung anong mag-aawak. Hindi ka nakabayad. Ayaw mo papakita. Ayo. Ayan, like, comment, share, and subscribe guys. Ngayon lang ako nakatingin sa... Para daw meron kang face reveal. Oo nga, face reveal. Kasi pixelation na mga Ilang vlog mo siyang isa. Papauligo. Ayan, baho mo. Ayan lang. Bye-bye.